kondisyon ngayon dito. Nag-i-snow na naman. At kukunti lang kami pumasok ngayon eh. Friday. Yan. Hello guys, magandang hapon. Yun, day off ko today. Pero wala masyadong ganap kasi nakapag-grocery kami last week. So next week pa yung grocery ko. Pero mamaya pipick upin ko si Habi ng alas 3. Kasi ihahatid niya yung truck doon sa gagawa sa mekaniko. Iiwan siya ng buong weekend para magawa na. Baka Sunday night mapick up na namin. So, sabi niya, hahatid niya ngayon. So, doon ko na siya pipick upin. Akala nga niya, wala nga sa loob niya na may pasok. Na off ako today. Akala niya, nasa work ako. Sabi niya, paano daw ba yan? Magbabas daw ba siya o mag-Uber? Malayo, bandang southeast eh. Sabi ko, day off naman ako. Pwede ko tang sunduin. Yun, kaya sunduin ko siya mamaya. Pero for now, anong oras na eh? Magalaw na, 1:45. So, mga alas 2. Kasi 2:19 ang labas niya, so mga bandang alas 2. Alis na ako rito para sakto, sabay na kami darating doon. Nagluluto ako ngayon ng ginatan na bilo-bilo. Ito. Yun. Pero konti lang to. Pang lang. Yan, gumawa ako ng konting isang plato lang to na malagkit glutinous rice flour. Tapos meron akong langka, saging na saba. Tsaka kamote. Kasi pinapakulo ko na yung pinapalambutan ko na yung sago. Yung tapioca tong gamit ko eh. Sayang nga hindi ako nakabili ng yung malaki. Mas maganda yung pearl. Pero okay na rin yan. Tapos, ito ginagawa ko. Gamit ko is gata, evap, at saka condense para mas malinam naman yung lasa ng ginatan. Kapag usually big batch ang ginagawa ko, 2 gata ang gamit ko. Pero dahil ito konti lang. So, isang gata, isang evap, isang condense. Kung kailangan nyo pa ng mas matamis, add nyo na lang yung ng sugar. Tsaka sana nga may gabi, pero hindi ako nakabili ng gabi last time. Last week ko pa kasi kinikrave to eh. Nalimutan ko naman bumili. Actually, dapat gagawin ko ngayon is rin eh. Palitaw sa latek. Pero ibang version. Pag-check ko, wala pala ako nung sesame seed. Meron ako rito yung roasted na. Pero gusto ko kasi yung ikaw mismo magro-roast. Tsaka mo siya dudurugin. Tapos ibang version ng latek yun. Hindi gaya ng typical na palitaw latek na binibenta sa atin sa Pinas. Next time, pagka na kompleto ko ingredients ko, i-share ko din sa inyo yung recipe. So yan, inuna ko nang nilagay yung kamote. Tapos nung medyo malambot na halfway, nilagay ko na yung saging at saka langka. Tapos pag kumulo uli yan, lalagay ko na yung glutinous rice na ginawa kong balls. Tapos, tsaka ko ilalagay yung gata, condense at saka yung evap. So usually sa last ko sila nilalagay. Tapos pakuluin ng konti, okay na. Pinapalaputan ko rin siya ng konting glutinous rice flour. Pero ayoko na sobrang lapot. Gusto ko yung medyo pa rin siya. Medyo runny pa rin. Kasi pag lumamig yan, mas lalapot. Tapos yung yung tapioca, kung gusto nyo maluto ng mas mabilis, i-boil nyo lang siya ng ilang minuto. 3-5 minutes. Pag nag-boil na, takpan nyo siya. Tapos patayin nyo muna yung apoy. Sa another 5 minutes, pakuluan nyo uli. Mas mabilis siyang lumambot kesa yung aantayin nyo siyang lumambot ng kumukulo lang. Sige, naluto na yung ginatan. Yan, gusto ko sa ginatan yung puting-puti yung kulay. Tapos ganyan lang yung lapot. Ayoko na sobrang lapot. Tapos sakto dito rin naman yung girlfriend ni Jonah. So may merienda na mamaya. Tsaka si Habi pag uwi at least malamig na. Ayaw niya kasi nung ginata na mainit. Gusto niya yung cool down. So bago ako
umalis, bago ko susunduin, maglalagay na ako sa bowl. Para pag uwi namin, malamig na siya. Ayan, lumabas yung magjowa eh. Ayan, kumain sila sa labas. Pero may pasalubong sila sushi. Lobster roll daw to, tsaka mango roll ba? Si Jermaine eh, tulog ata. Ito nga. Ito yung uwi ni Jonas eh. Crispy pala na to. Na ito, lobster roll. Ito, mango roll. Yung paborito ni Habi, yung yung tiger roll. Yung merong eel. Barbecue eel. Ayan, alis na ako. Sundo na ako kay Habi. Sama ko sana sa Jermaine, kaya lang baka kasi may nagtutupi kasi siya ng labahan niya. Baka kasi may dadaanan pa kami. Parang balak ata pumunta ni Habi sa Horizon Mall. Pero depende, baka pagod na rin kasi after work. Antok na yun. Nabuti na rin kami ng rush hour sa pag-uwi. 2:08. So daba siya ng 2:90. Naka-GPS na ako. 35 kilometers yung ida-drive ko. So sakto na yan. Mag-aabot na lang kami doon. Yan guys. Natin. Pa-car wash natin yung yung sasakyan kasi dadali natin na dun sa mekaniko. So naka-ready na lahat ng mga niya. Yung mga dapat na ikabit. Kaya ando na nga si Carla, nauna na eh kasi sabi ko sunduin ako. Layo kasi nito. Dulo sa dulo, so wala, pangalan nito, yung Uber, patay tayo sa Uber dyan, kaya nagpasundo na lang ako. Buti day off niya ngayon. Diyan na si Habi. Nakita ko na dumaan na yung truck. Siguro iikot lang niya. Dito yung area, yung Copper Pond. Yung mekaniko dito sa bandang southeast. Natagalan eh. Kanina pa ako siguro dito mga 25 minutes na akong nag-aantay dahil nag-car wash pa siya. Para nga naman pagkainan, malinis na. Mukhang sa likod siya parada ata. Ayan na, tumatawag na. Ayan na siya. Sumagot na ba? Tagal mo ah. Nakailang laro na ako ah. Tagal. Nakapila ako dun eh. Dapat na car wash na rin ako eh. Waiting na lang kami. Dito sa may yung garage na yan. Diyan niya iiwan. Ayun dito kami sa Walmart. Nalimutan ko, meron pala akong order na kasaba for tomorrow pa naman. Kaya dumaan na rin kami. Walmart. Sakta na ulo, nagutom na ako. Gutom na raw siya, kaya sabi ko ito bili kami ng burger. Kasi pag sumakat ang ulo niya, yung sa'yo gutom na talaga yan. Nagutom na talaga ako. Masakit, pag masakit wala na, hindi na magpapahal siya na maayos. Gusto niya uwi ka agad. Kaya magdadrive pa ng 25 minutes pa rin, Dito kasi sa may 30th, 130th to eh. Madala na namin yung truck eh. At least nahatid na. Mga kailan daw ba pick up nun? Aabot ka ng Sunday ba ng gabi? Siguro mga Sunday ng gabi siguro. Sana ka mag-go. Pero wala na, nakaschedule ka naman na sa kanya, di ba? So ayan, nantay lang kami ng order. Pakainin ko muna siya. Gutom na. Pakain. Gutom. Gusto niya turon eh. Lulutuin ko pa eh. Tapos sabi ko, bumili na tayo. Gusto ko yung ganito. Order ka ice cream. Hindi. Sabi mo, ayaw mo na ice cream. Yan ako talaga ako kaya dahil doon sa loob eh. Wala nung wrist. Wala. Doon meron na wrist sa loob ng Walmart. Choosy masyado. Sabi ko, gusto mo burger. Ayaw daw niya ng burger. Gusto niya yung ginagawa ko. Good luck. Kaya pa yung maluluto. Viewed as the United States' more peaceful and progressive neighbour. And in the past, it's often ranked as one of the best places to live in the world. But over the last 10 years, this image has been shattered. Over half of all Canadians feel powerless in the decline of their country, now stating that they're being pushed around.
and it's not too hard to see why people feel downbeat. Analysts say there's a ticking time bomb in housing. You know those signs that say, in an emergency, break the glass? It's time to break the glass. Because Canada is broken. Our kindness and generosity has given way to naivety and weakness. In the last 10 years, they have witnessed almost all aspects of their life become increasingly unaffordable, and jobs which once seemed like a given become ever at risk, while what they take home at the end of every month seems to be able to buy less and less. You may be thinking this is a story that you've heard multiple times from all across the world, especially in the United States. But to see why Canada is different, take a look at this graph. It compares the growth of incomes versus the increase in housing costs. In the United States, Ano ka kulit eh. Kulit-kulit mo ah. Mana na ako sa'yo. Utot mo. Hindi kaya. Sa'yo ako mano, sa tanda ka sa akin. Kailangan sabihin pa yun. Ano magsalita, ngungo na ako, lalo pang nangungo. Ay, nako. Ayun nga. Barado ang ilong. Lamig na naman kasi. Oo nga eh. Tsaka, ayun nga, napakita rin namin yung ano, yung topic nung isang Vlog. parang documentary yun eh. Hmm. Ano siya, Canada Dream ba, is it over? Ah, Parang tapos na ba ang Canada Dream? Kasi simula nga daw nung ano, parang nag-track back sila sa ano eh, from history. Yung discovery ng mga minerals, oil, 1920s, 1960s, hanggang year 2000, lahat ng ano ng graph gaano siya, puro pataas eh, no? Puro pataas. Tapos yung level nung pagbili ng mga ano, ng mga family ng housing, parang halos ka-level lang niya. Kumbaga, hindi siya nagkakalayo. Afford nung ano, nung family na makabili. and yun ngayon. Yung ngayon, hindi kasi yung hanggang dati, 2,000 lang yun eh. Ang taas nung income, okay ang cost of living. Yung cost of living. Ngayon, yung taas nung sahod, nung income, kasabay nung taas ng bahay. Mas mataas na ngayon sa bahay. Halos ka-level. So, parang ang hirap nga naman nun. Kaya nga Hindi, mas sabi, mataas na yun sa bahay. kaya nga Sobrang sabi taas. tapos na raw ba yung Canada Dream? Hindi na ano eh, kumbaga hindi na siya affordable. Hindi na basta-basta nakakabili yung mga family na ano, Tsaka hindi, kano renta? Nasa 3,000. sa mga talagang prime na ano, di ba? Mga nasa lugar- cities talaga, city. na malalaki. Pero just imagine, magkano Vancouver. sinasahod? Magkano ang average? Kailangan nga raw double to triple job ang ano para lang makabayad ng mga ano eh, ng mga rents. Para ka na nagbabayad ng ano, na mortgage. Mortgage na lalo pa ngayon yan, problema na naman yan. Tsaka yun nga, may bago na tayong ano, Bago ang Prime Minister. Prime Minister na si medyo Mark Carney. medyo alanganin kasi parang in-appoint lang siya, hindi naman siya Hindi naman talaga siya politiko eh. hindi siya politiko, banker. From Ay, nako. banker, from ano eh, negosyante, biglang naging ano eh. Oh, In-appoint para maging tumakbo sa kapalit ni Trudeau. medyo ano siya, yung medyo questionable kasi nga eh maraming ano. Maraming mas nararapat kung tutuusin. Hindi, tsaka maraming mga bagay na ano na ayaw niyang mabulgar. Mga hidden agenda pati. Pati yung mga company niya naglilipatan na ng Inalis niya ng Canada yung mga company niya. Ay, nako. Hindi, mabalik tayo doon sa ano. Totoo nga ba na ano na tapos na ang ano ang Canada Dream. Sa Dahil- iba siguro nakikita na nila na gano'n. Lalo syempre, lahat naman nasa social media na. Kaya actually, meron nga akong ano eh, kumpare na pupunta rito, nag-survey na sila, no? Ah, Namasyal sila. May ano siya, may kaya siya sa Pilipinas. Punta sila. Hindi nga namin na-meet kasi sobrang busy nung December yun, ano? January, oh. Winter. Naglakas pa ng noong time na yun. check sila dito sa Calgary, tsaka sa Toronto. Kung saan daw ba maganda. Tapos yung school na pwedeng pag-aralan ng ano, misis niya. Eh kaso nga 'di ba, yung mga international student nga ngayon pahirapan na. Hindi na kagaya dati, di ba? So, tsaka nagtanong-tanong sila kung magkano ang mga rental, mga
presyo ng mga bahay, parang ang laki nga doon nung pinagbago nung una sila. Sabi ko dapat nung una pa Kasi lang, nagtanong nga sa amin yun 2 years ago. 2-3 years ago. Mga ganun. Bago maghigpit yung mga, tsaka dumagsa talaga yung sa student. Kaso parang nagdalawang isip sila kasi kumikita nga ng maganda sa Oo. Pinas. Ngayon sila napaisip ko kailan naman naghihigpitan na. Hindi, advice ko rin naman sa kanya, hindi naman kakompare doon sa sa pagtataboy sa na huwag ka nang pumunta rito. Kasi ako, pag punta mo rito, back to zero ka. Sa totoo lang talaga, back to zero kasi mag-aaral ka kung ano mo, yung ano pangalan nito, trabaho mo sa Pilipinas na gusto mo maging trabaho dito, syempre mag-aaral ka kasi hindi nila mag-upgrade ka re-recognize, di rito. ba? Hindi nila re-recognize yung ano mo, yung natapos mo. So, back to zero ka. Kaya mo ba ako magtrabaho ng ganun? Na baka mapunta ka sa ganito, sa mga ayaw mo. Kasi syempre, hindi ka naman makakapamili, lalo't nag-uumpisa ka pa lang. Siguro, nag-isip-isip siya, kaya Nagstay sila rito ng parang 2 months. 2 months ba yun? Tagal din, ano? Nagstay muna sila ng ilang linggo dito. Tapos lipat ng... Parang 1.5 ata. Tapos lumipat ng Toronto. So, inaaral nila kung ano talaga ang kung anong nangyayari. buhay. Nakita nga niya na boring. Pag winter, wala kang magawa. Sobrang lamig. Na-experience na yung minus 28 dito. Inabot siya nung kalamigan nun Cold snap. Cold snap yun So, sabi ko nga, depende sa tao para sa amin, depende sa inyo o sa mga nagdi-dream na makapunta rito. Depende sa inyo kung ano yung Canada dream. Kasi hindi naman lahat ng mga pupunta rito is pinapalad talaga or Tsaka iba-iba tayo ng siniswerte. definition ng Canada Dream. So, depende sa inyo kung yung pagpupursige nyo or nakatikim ka ng hirap talaga na kahit anong hirap. Kakayanin mo. Talagang So, kung talaga hirap talaga, so go for it. Kung yun talaga yung dream nyo, syempre, hindi mo naman talaga malalaman hanggang di mo sinusubukan. Pero yung mga nandito na, syempre, advantage na yun. Yung mga nandito na, yung mga citizen na, yung mga PR na. Ano nga ba naman ang gagawin natin kundi mag-adjust tayo sa mga nangyayari sa ating ekonomiya at sa politika. Ang hirap ngayon, sa sobrang taas na nga ng mga bilihin, pahirapan pa maghanap ng trabaho. Yung pa. Kaya kung tutos nakakaawa yung mga kabataan din ng mga susunod na generation kung talaga magtutuloy-tuloy na ganito at walang magiging pagbabago. At saka nagkakaroon na tayo ng parang minsan may division na sa dati kasi ang pinopromote ng Canada is multiculturalism. Ngayon parang yung parang pag ang HR mo Indiano yung mga ina-hire nila. So bakit ganun? Bakit nagkakaroon ng ganun? Yung mga Dati equal Lahat may makapasok sa kaya trabaho. nga multiculturalism, may mga puti, mga itim, mga halo-halo na tayo, di ba? Kaso ngayon, parang mapasok isang HR, yung mga i-hire niya, mga kalahi niya. Parang gano'n na nangyayari. Pero mostly, mga Indian talaga yung mga ganyan na gumagawa. Minsan nga, pag Pilipino, minsan pag ang HR Pilipino, parang mas mahirap pang makapasok yung kapwa Pilipino Sa Indian kasi talaga, sila lalo kapag repera, lalo kapag kakilala nila, talagang pa-priority nila yun. Na-prioritize nila talaga yun. Yun lang yung yung medyo sa atin, lalo, yun na napansin namin dito sa Calgary, hindi namin alam kasi hindi naman kami nag-apply ng trabaho sa ibang lugar, di ba? Pero this yun time napapansin talaga, namin. Alberta lang kami kahit noon. Pero yun nga, may mga iba ring mga nagbo-vlog tungkol diyan sa mga sa mga lahi ng mga Indian na nandito sa Canada, parang hindi nila nagugustuhan. Pero kami, wala naman kaming masamang tinapay sa kanila kasi yung mga nakakilala namin ng mga Indian, okay naman, di ba? May mga naging katrabaho yung mga Indian, mababait naman sila. Yun, mga Kaya lang syempre iba-iba. Iba-iba pa rin. Hindi, Yeah. parang tayo lang din naman iba-iba. Merong maayos ka sa trabaho, merong hindi. Yeah. Pero, kaya ang dami nagtatanong. Kahit may mga nagme-message noon
undecided. Yung iba nga nag-decide na wag na tumuloy ng Canada. May mga nagtuloy pa rin, di ba? May mga nagtuloy, may mga hindi na sa Middle East. Meron naman nagpunta rito after a year, hindi nagustuhan. Umuwi na lang. Bumalik uli sa sa Middle East kasi mas malaki daw ang kita nila. Ayun nga eh. Minsan ako kumpara nila. Yung isa akong kumpara na sa Quebec. Ganun din. Wala siyang mapasukan doon. Ginawa niya na gano'n siya, di ba? Saan ba? Sa Saskatchewan ba? Travel nurse. So, parang away pa rin siya dun sa family niya. Parang... Yung family niya nasa Ontario. Tapos siya... Ontario ba? Quebec? Ontario. Ontario. Tapos nag-Saskatchewan siya, travel nurse. So parang sabi niya, parang nag-abroad ako ng mag-isa. Hindi ko kasama yung pamilya ko. Nadidepress siya. Nung nakachat ko siya, nadidepress siya. Tapos... Actually, 3 years na sila rito eh. Kaya ngayon nagpa-plan sila na bumalik uli ng di ba? Ng Saudi? Saudi ba Hindi, sila? O Qatar. Qatar sila. Mas malaki raw yung sinasahod yun. Tsaka Parehas lang nurse eh. walang tax. Walang tax yung niya, yung nakukuha niya. Kumbaga parang buong buo. May tax man, parang konting-konti lang. Kaya hindi lahat talaga hindi para lahat sa Canada. Maganda lang tingnan. Merong mga talagang, ito yung pinangarap na ever since. Kaya pag napunta rito, ilalaban talaga nila yan hanggat maging successful sila. Pero merong iba na pinanghihinaan ng loob, sumusuko na lang. Na na sabi nga doon sa parang documentary na yun, yung mark ng number 6 ang Canada nung time ni Harper. So nung pumalit si Trudeau, yun na. Bumaba na. Ngayon nasa 33rd na yung ranking ng Canada. Sobrang bagsak na. Sobrang laki ng tax. Ang dami nang maalis. Ang dami na lumilipat. Kasi kung tutusin, magkano lang naman talaga ang sahod dito. 'Di ba? Parang enough lang talaga. Kung hindi ka mauwi sa pagbabudget, ang hirap. Tsaka kung hindi na hindi nakapagpundar dito ng maayos before pa nung mangyari mga ganun. Medyo mahirapan ka talaga eh. Unless talagang may dala kang pondo na galing sa Pilipinas, di ba? Yung mga ngayon, mga kaedaran la Jonas eh. Parang kailangan talaga nila magpursige kung gusto nila makabili ng bahay ng sarili nila. Kaya so, sana sa next election magkaroon sana, yun yung pinaka-dasal ko rin eh. Yung magkaroon na ng pagbabago kasi yung pagbabago na yun, minsan yun yung nagiging sanhi ng improvement ng buhay ng tao eh. Lalo na dito sa Canada. Either, maging success or maging downfall uli. Ganun lang yun eh. At least merong pagbabago. makikita mo kasi yung ganun na lang. Ganun na naman. Pahirap, di ba? Ultimo yung mga cabinet members niya, yun din yung mga cabinet members ni Trudeau. So, anong pagbabago yung meron? Sabi nila, tatanggalin nila yung carbon tax. After, sabi nung... Pero for a month lang ba? 60 days lang daw eh. Susubukan lang nila, parang trial. Or, hindi niya sinasabi yun. Pero yun daw yung, yung pinaka-hint ng mga kalaban. Pero I doubt na gawin nila yun. Kung gawin man nila yun, para lang panghatak na sila yung magstay para sa next election. Pero... Ang dami rin mga corruption dito talaga eh. Tapos dumagdag pa yung yung trade war na yan. So medyo mahirap talaga kung lalo na kung galing ka ng Pilipinas tas susugal ka papunta rito. Although kung nakatikim ka na talaga ng hirap sa Pilipinas, alam naman natin kung gaano kahirap din sa Pilipinas. Kung nakatikim ka ng hirap doon, tapos nagkaroon ka ng pagkakataon dito. Siyempre, lahat yun gagawin mo, diba? Susugal ko na talaga yun kahit ako yun. Talagang walang pandemic, walang pandemic, walang trade war, walang kahit ano yan, wala kang pakialam din sa sa talagang sisigihan mo yan kahit ano yan. Pero kung yung may mga negosyo na magagana ang buhay sa atin, isip-isip mo nang mabuti. Kasi halos lahat naman din talaga nangarap makapunta ng Canada. Yun eh, yung nasa sa atin na yun eh. Ano ba, Canada dream ba talaga or wala nang Canada dream? Depende na sa atin yung kung ano talaga eh, kung paano natin i-handle yung mga sitwasyon natin eh. Tsaka yung eagerness na mag-succeed sa buhay. Tama. Yun.
Yeah, yun. Yun lang naman ang aming mga ganap for today. Sana maging maayos din ang pagkakagawa ng truck. Ayun, ito na nga namin kanina. Sana by Sunday, ma-pick up na. Pero mukha naman. Mukha naman. Kasi nga, lahat salpaka na lang eh. Ready naman na yun. At least. Medyo mahirapan na siya doon sa cooler line kasi Mabusisi. Hindi, kakabit mo rito, yung tubo. Kaso nga may mga anak siya tubo. maliliit eh. Oo. Kaya syempre, di rin naman niya magagawa ng At saka yung parts na binili ko sa Amazon. Kasi bubuksan niya pa yun tapos lalagay. Madali na yung pag nabuksan niya tapos lalagay niya na sa loob. Kasi may maraming instruction. Mas Babalik. pinahirap mo pala eh. Di lalo Hindi, ka hindi ako naniniwala kasi doon sa parts doon sa DMC na isa eh. Kasi ang dami ko rin nakita ng mga Review. vlog tungkol doon eh. So, ayun. Sabi niya naman okay naman daw eh. Trabaho yun eh. Yan lang naman. And ako'y gagawa na ng kasaba ng oras na. Nood eh. Noon na Nakaidlip pa kanina. Sakit kasi nung ano. Nakawala-wala naman. Hindi nga eh. Yung weather din siguro eh. Ang sakit yung, yung spinal mo. Dito, yung sa ulo hanggang sa leg. Tapos nagpiso nga. Sabi niya, tigas na naman ako. Puro Hindi tension ko- na naman. Oh my God. Siguro apektado kasi. Pero kung mapapansin mo, yung mga ganyan sakit, parang puro sa karamihan babae, no? Ay, sa group namin, karamihan. Karamihan babae. Kasi yung mga lalaki, nagbabatukan yan eh. Oo, mga kabataan pala, nagbabatukan na yan eh. Kaya nasasanay yung mga ulo namin, mga ganun mo. Babatukan kang ganun, So, hindi mo alam. Salma. Hindi, Seryoso ng usapan. sinasabi ko kalokohan nga, yung talaga. mga lalaki kasi, bata pa lang yan. Alam mo yan, mga nag-uuntugan yan. Minsan, babatukan ka na ng bigla ng kaibigan mo. Di ba? Yung mga ganun. So, yung ulo ng mga lalaki, medyo Matigas. Sanay na. Sanay Bukod sa pa sa batukan. matigas. Ay, nako, yun lang naman guys. Pero okay na nga rin na hindi sa'yo napunta. Kung sa'yo napunta to, malamang wala na. Finish na. Pag sumakit lang ang ulo niya, sa dulo ko, Buti na lang nagagutom ha. ako. Pag sumakit ng ulo ko, alam ko na yung solusyon. Kakain. Kung hindi puyat na puyat, o antok na antok, nagugutom. Wala eh. Wala pang solusyon. Ay, naka. So, paano guys? Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.